Magandang araw uli, mga kapatid, mga kababayan. Welcome again to my small channel. This is EJ Morse. Sana doon sa mga bago lang dito sa aking channel, please subscribe. Please hit the notification bell, pati na rin yung bell button. At baka gusto niyo i-share na rin itong ating gagawing vlog ngayon pagkatapos natin. At thank you so much for joining me, especially yung ating mga kababayan sa lahat ng kung saan mang panig ng daigdig naroon ngayon. Mabuhay kayo at thank you so much for your hard work and dedication. Nakakatulong po kayo sa inyong pamilya at sa ating ekonomiya. At once again, welcome to my small channel. Meron po tayong gustong isang reaksyon tungkol dito sa pagtakbo ni Willie Rebillame. What? Diyan sa he is aspiring to become a senator. Nag-file siya ng kanyang candidacy at pinakinggan ko yung interview sa kanya kung what compelled him to run in the Senate. Kasi nung mga nakaraan, naririnig ko siya at nagko-comment siya or kinikriticize niya yung ibang mga artista na wala namang qualifications, na wala namang kakayahan para pumasok sa Senado. Pero, naging senador. At yung iba, nag-a-aspire maging senador. Narinig ko siya na nag-comment tungkol dyan noong mga nakaraang panahon. Sinasabi niya nga na ang Senado ay hindi para sa mga taong kulang sa qualifications. Especially, sabi niya nga, kino-compare niya yung sarili niya na hindi ako magaling mag-English, hindi ako lawyer, so baka pagtawanan lang ako dyan sa Senado. In that aspect, medyo may tama siya dyan. Na, kasi, yung Senado, of course, alam naman natin, lawmaking body yan. So, nakita naman natin, ano naging itsura dyan nila Robin Padilla, nila Lito Lapid, nila Bong Revilla, at nung iba pa na hindi qualified to become a senator because yan nga ay lawmaking body. So yan, kung meron kang bill, may proposed bill ka dyan, at gusto mong maging batas yan, paninindigan mo yan, at idedebate ka dyan. Kailangan mong i-defend yung iyong bill para maging batas. Kaya, sa totoo lang, alam natin na ang qualifications ng pagiging senador ay napaka-relaxed. Hindi ganoon kahigpit ang requirements or qualifications ng mga tao para maging isang kandidato para sa Senate, para diyan sa Senate. Wow. Ano lang yan? A natural born citizen of the Philippines, at least 35 years old, on the day of election, be able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less than 2 years immediately preceding the day of election. So, ganyan po ka-relax. Wala na nga siyang binabanggit or wala siyang requirement kung ano ang iyong educational attainment. Mas mataas pa ang requirement pag nag-apply ka bilang security guard. Hahanapan ka pa dyan ng mga diploma. Meron ka pa dyan at least 2 years in college yata. So, yung pagiging senador, napaka-relax ng qualifications ng requirement. Kaya sinasabi nga natin, hindi rin naman natin masisisi yung mga tumatakbo diyan sa Senado at sa iba pang pwesto. Kaya lang, dapat meron kang sarili mong determination kung ano kakayahan mo. Kasi baka nga, tama yung sinasabi ni Willie Rebillame nung araw na baka pagtawanan lang siya sa Senado. kung siya ay papasok sa Senado. Kaya ayaw niya nung araw.
May vlog pa nga ako dyan dati, baka naman kako, itong si Willie Rebillame, kaya nag-file ng kanyang candidacy, dahil ayaw niya lang, baka napapagod na siya, kako-contribute diyan sa mga tumatakbo diyan sa politics. Or napapagod na siya dahil palagi siyang hinihingian ng tulong ng mga kandidato. Which is very possible and very valid reason also. Yan ang, nagkaroon ako ng vlog tungkol dyan. Baka ako, dahil ayaw niya, sa kanyang bibig ng galing yan, na ayaw niya tumakbo, baka pagtawan lang siya sa Senado, baka ako kaya siya tumakbo dahil ayaw niya, or pagod na siya sa katutulong dyan sa mga politicians na yan. Kasi alam nyo, alam naman natin yan. During election period, grabe yan. Yung may mga pera, yung mayayaman, walang tigil ang lapit ng mga kandidato dyan para humingi ng contribution. Humihiram ng sasakyan, humihiram ng helicopter, humihiram ng aeroplano doon sa mayayaman. At humihingi ng mga cash donations. Baka kako, nagkaroon na ng donation fatigue itong si Willie Rebillame. Kaya napilitan tumakbo. Dahil pag kandidato ka nga naman, magkakaroon ka ng ng reason para hindi magbigay diyan sa mga ibang kandidato. Akala ko, nung una, yun ang reason niya. At baka ako, aatras din. But apparently, tuloy-tuloy siya. At mukhang desidido at mukhang seryoso sa pagkandidato. So, kinain niya na yung sinasabi niyang hindi siya tatakbo. Lalong-lalo na dyan sa Senado. Dahil nga doon sa mga reasons na sinabi niya dati. Ngayon, narinig ko nga yung interview nakaraang araw na tinanong siya ano ba talagang dahilan? Bakit napilitan siya or nag-decide siya na tumakbo? Alam niyo ang sagot niya? Well, ang sagot niya ay yung usual na sagot ng mga politicians. Sagot ng mga politicians na medyo kulang sa qualifications. Yan ang mga normal na sagot. Gustong makatulong sa mga mahihirap. Gustong makatulong sa mahihirap. Yan po ang usual na sagot ng mga politician or ng mga tumatakbo sa politika, especially yung kulang sa qualifications. Kadalasan po yan ang sagot. Nila Lito Lapid, nila Bong Revilla. Hindi natin sila iniinsulto or hinahamak. Kaya lang, alam naman natin na yung sagot na yan, sunog na yan. Hindi natin sila pinipintasan. May paghanga din naman tayo sa kanila. Lalong ito si Willie Rebillame, nakakapagserbisyo naman talaga siya sa mga tao. Marami siyang natutulungan. Although tama rin naman siya na kukonti, hindi ganun kadami ang natutulungan niya. But then again, ang Senado ay it's not about helping poor people per se. Hindi naman po yan DSWD. Meron po tayong mga agency ng gobyerno na talagang nakafocus sa pagtulong sa mahihirap. Kaya sinasabi natin, yung sagot na kaya ako tumakbo sa Senado ay para matulungan ng mahihirap, medyo ano po yan, medyo far-fetched. Medyo malayo po yan doon sa totoong essence ng pagiging lawmaker. Hindi po ba? Malayong malayo at nagiging palusot, nagiging standard na sagot ng mga tao na tumatakbo bilang kandidato diyan sa Senado. Again, may paghanga naman tayo kay Willie Rebillame dahil doon sa programa niya na nakakatulong siya. Kaya lang, pag ginamit mo yung reason na kaya ako tumatakbo diyan sa Senado
para matulungan ng mahihirap. Papaanong paraan po? Lawmaking body po yan. Kung sasabihin niya naman, gagawa ka ng batas na makatutulong sa mahihirap, ano po yan? Sa tingin ko, napakarami ng batas para dyan. At may mga government agencies nga na walang ibang trabaho kundi tumulong sa mahihirap. Kaya medyo sunog na po yung sagot na papasok ako bilang senador para makatulong sa mahihirap. Sa tingin ko po medyo hindi appropriate at hindi tamang sagot sa pagkandidato diyan sa Senado. I'm sorry. At yung sinasabi mo dati na baka pagtawanan ka dyan sa Senado dahil hindi ka naman magaling mag-English, hindi ka naman malamang pagtatawanan dyan. Nakita naman natin yung nangyari kay Robin Padilla, na kung saan supposed to be debate yon nila ni Senator Pimentel, na hindi naman talaga debate. Parang spoon feeding yung ginagawa ni Senator Pimentel para wag siya mapahiya sa kanyang pagsagot. At hindi magandang tingnan na bawat tanong sa kanya ay tatalikod si Robin Padilla, haharap doon sa kanyang mga resource person, doon sa kanyang battery of accountants and auditors. Hihingi muna siya ng sagot. At bago siya harap ulit doon sa kadebate niya, supposed to be, at babasahin niya ang sagot. Masyado pong injustice sa mga mamamayang Pilipino yan. Masyado pong injustice yan. Uulitin ko, ang isang senador po, ang budget po natin dyan for 1 year ay hindi bababa ng 90 million hanggang 100 million pesos. What? 105, 104 pesos. Ganyan po kalaki ang budget natin sa isang senador. Pagkatapos, ganyan lang ang performance. Oh no! Wala pong makikitang contribution sa paggawa ng batas. Ang debate, supposed to be, ay magiging very fruitful, magiging basihan yan ng mga gusto mong batas. Pero kung ang makikita mong debate ay yung nangyaring debate kay Pimentel at kay Robin Padilla, ay parang sarsuela. Injustice po yan. Dahil wala po tayong nahita doon sa ginawang performance ni Robin Padilla. Para po siyang grade 1 na kada tatanungin ay nagtatanong sa teacher. Kada may question sa kanya, pupunta siya doon sa nanay niya para magtanong kung ano isasagot niya. Every time tatanungin siya ni Pimentel, kukuha siya ng sagot doon sa kanyang mga resource persons at bibigyan siya ng papel para basahin ang sagot. Ang masakit nito, meron siyang isang sagot na pagkahaba-haba at dahil sa haba, pinutol niya. Ano sabi ni Pimentel? Hindi, ituloy mo po kasi mas importante pa yung karugtong niyan. Hindi mo nakakatawa. Tinuruan pa siya kung ano dapat basahin. Ibig sabihin, hindi niya po naiintindihan yung binabasa niya. Wala pong contribution sa Senado ang taong ito. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Ganito bang klaseng senador ang iboboto natin? Hindi nakakapag-participate at hindi po nakakapag-contribute kung saan dapat importante ang kanilang contribution. Wala pong contribution. Wala pong naitulong sa Senado. Gastos lang. Dapat yung slot nila ay naibibigay doon sa mas qualified na mga tao na kayang i-defend ang kanilang bills, kayang i-defend ang kanilang batas na gustong pairalin or gawin. Pero kung ganito ng ganito, pag-aaksaya po ng pera ito. Dahil itinayo or create ang Senado para gumawa ng batas at ang mga taong nandiyan dapat
ay may kakayahang gumawa ng batas, may kakayahang i-defend ang kanilang bills para maging batas. Yan po ang binabayaran natin dyan. And here comes now Willie Rebillame, na noon pa inamin niya mismo, siya mismo nagsabi, wala siyang kakayahan, baka pagtawanan siya sa debate, at meron pa siyang inire-reason out na dapat daw hindi nag-aawayan dyan sa Senado, hindi nag-aawayan sa Kongreso. Hindi po awayan. Ang debate ay hindi away. Parte yan ng procedure para mabuo ang batas. So kung hindi ka ready dyan sa debate, hindi ka nga talaga dapat kumandidato dyan sa Senado. Katulad nila Lito Lapid, nila Bong Revilla, nila Robin Padilla, na hindi kayang makapagdebate, hindi kayang depensahan ang kanilang bills, at hindi nakakapagawa ng batas na sila mismo ang nagdepensa. Na yan mismo, ang Senado ay na-create yan for that very reason, sa paggagawa ng batas. Pero naglalagay tayo ng mga taong hindi qualified gumawa ng batas. Sayang po ang pera natin. Sayang po ang pera nating ginagastos sa mga ganyang klaseng senador. Again, hindi ako nangahamak ng tao. Hindi yun ang intention ko. Ang gusto ko lang po sabihin, bakit ang ibang tao na alam nilang wala silang qualifications, hindi sila bagay doon sa trabaho dyan sa Senado, and yet nagpipilit silang pumasok dyan? Dahil ba nakita nila kung gaano kalaki ang budget ng isang senador? Gaano kalaki ang sweldo ng isang senador? Isipin nyo, kulang-kulang 300,000 a month. Plus, milyon-milyon na allowance. Na hindi naman natin talaga alam kung nagagamit nila yung allowances na yan. Milyon-milyon po ang allowances ng mga senador. Kulang-kulang 300,000 a month, isipin nyo yan. Pagkatapos ganyan lang makikita natin. Pasok na suklay ng bigote. Patinga-tingala sa kisame. At pag nakipagdebate, debate kuno, ang daming dalang kasama para tagasagot sa kanya. Nasaan po ang hustisya dyan? At kaya, Mr. Willie Rebillame, tama po yung una niyong sinabi nung hindi pa kayo tumatakbo. Although hindi naman kayo pagtatawanan dyan. Pero na-inspire ba kayo kay Robin Padilla kaya you decided to run as senator? Na nakita nyo pag ganun-ganun lang ang trabaho? Injustice po yan. Mga kababayan, ano ba? Gumising tayo. Huwag na tayo maglagay ng mga ganyang klaseng tao dyan sa Senado. Ilagay natin yung qualified para naman hindi sayang yung ating ginagastos dyan, 100+ million a year. 600 million kada term nila. 600 million, mga kababayan. Tapos ganyan lang ang ginagawa. Nagsusuklay ng bigote sa Senado. Pakain-kain, patinga-tingala. Ang masama, minsan na makipagdebate, bawat tanong sa kanya, tatalikod at manghihingi ng sagot. Isusulat sa papel, babasahan niya yung sagot, mali pa. Mali pa yung sagot. At ano ang sabi ni Pimentel doon sa isa niyang binasa? Malayo po ang inyong binasa. My God, natatawa lang ako pero naawa ako. Naawa ako sa sitwasyon natin, mga kababayan. Naawa ako. Na ganyang kalaki ang ginagastos natin sa mga taong walang contribution sa ating Senado. Walang contribution. Walang contribution, mga kababayan. Sorry to say that. Mas mabuti-buti pa nga itong si Jinggoy Estrada, sa totoo lang. Maraming ayaw din dyan, alam ko yun. Maraming nagsasabi niya, artista lang yan. Pero
Kahit papaano nag-improve si Jingo Estrada. Kahit papaano kaya niya makipagdebate. Nag-aral. At alam ko, may pinag-aralan naman. Kahit siya sinasabing artista lang. Although hindi ko sinasabi na tagahanga ako ni Senator Estrada. Hindi rin. Pero kung ikukumpara natin kay Lito Lapid, kay Labong Revilla, kay Robin Padilla, malayo-layo. Malayo po. Kahit pa paano may contribution ito sa Senado. Although, yung kanyang leaning towards Duterte's, hindi ko rin gusto. Ilang beses na pinakita rin yan. Especially nung hearing na kung saan isa sa mga resource persons ay si Laila de Lima. Ang binanata niya dyan si Laila de Lima. So hindi rin maganda yung ginawa niya na yun. Hindi ko rin gusto yun. Out of tune siya doon. Ang iniimbestigahan doon ay si Duterte tungkol sa EJK. Pero dinepensa niya si Duterte. At ang diniin niya doon ay si Laila de Lima. Marami rin mga senador dyan na hindi na dapat makabalik tulad nila Bato de la Rosa na nagpagamit sa mga Dutertes. Hindi na rin dapat makabalik yan. Ang isa pa na tumatakbo na walang karapatan dyan. Again, hindi ako nangahamak sa pinag-aralan o kakayahan ng tao, pero alamin na dapat nila sa sarili nila kung kaya nila. Kung tama ang kakayahan nila. Yang si Philip Salvador. Oh my goodness. Kung ano mga nasabi ko tungkol kay Robin Padilla, kung ano nasabi ko kay Willie Revillame, applicable din yan dito kay Philip Salvador. Hindi kayo dapat magpipilit yan dahil na-attract lang kayo sa laki ng budget ng mga senador. Ang laking atraksyon yan, alam ko. Kawawa po ang taong bayan. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Kawawa ang gobyerno ng Pilipinas. Kung ganyan ang mapupunta dyan sa Senado. Walang contribution, pero 600 plus million sa loob ng 6 na taon na term nila. Pagkatapos ganyan lang ang ginagawa. Okay ba sa inyo yan, mga kababayan? Okay ba sa inyo yan? Para dito kay Willie Revillame, kahit paano, alam ko, may konting kakayahan naman. Ang sabi niya nga, siguro, kakulangan lang sa kanya yung expertise or yung kanyang pagsasalita sa English, pero not necessarily. Kaya lang, kung yan ang sinasabi mo nung araw, naniwala ako dyan. Dahil alam mo, meron pang mas qualified sa'yo. At sa totoo lang, kung gusto niyo talagang makatulong sa mga mahihirap na tao, pwede kayong tumakbo as executive sa mga city. Bakit hindi kayo tumakbo as mayor? Konsehal, vice mayor. In that way, ayan talaga yung mga diretsong nakakapag-usap, diretsong pwedeng tumulong sa mga mamamayang mahihirap. Hindi po ang Senado. Dahil lawmaking body yan. You have to realize that. Kasi kung intensyon nyo makatulong, mali pong direksyon yung pag-upo sa Senado. Dahil ang prime function ng Senado ay gumawa ng batas. Hindi tumulong sa mahihirap. Kaya dyan pa lang, bukong-buko na kayo. Dyan pa lang. Dahil reasoning ninyo, yung dahilan ninyo ay out of tune. Di dapat nag-apply ka lang sa DSWD. Kung talagang gusto mo, makapagserbisyo sa mahihirap. Sumulat ka sa presidente, mag-apply ka na pwede kang maging secretary of DSWD. Kaya talaga ma-encounter mo yung mahihirap dyan. Diretso kang makakatulong dyan. Mas malawak kesa dyan sa programa mo, ang matutulungan mo, dyan, sa dami ng ma-encounter mo, diretso ka sa mga mamamayang mahihirap na pwede mong tulungan. Anyway, enough for this, mga kababayan. Pero, hindi ko lang alam, baka sa mga ibang araw,
hindi ko pa rin matiis itong topic na to dahil nga ako'y nanghihinayang diyan sa posisyon sa Senado na napupunta sa mga taong kulang sa qualifications. Hindi ko sila ininsulto, hindi ko sila inahamak, pero merong mga posisyon na po pwede sa kanila kung ang reason talaga nila ay tumulong sa mahihirap. Hindi ba mga kababayan? Maraming salamat ladies and gentlemen. Thank you for joining me. At doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe and hit the notification bell. Pati yung bell button. Pakishare na rin po itong ating discussion today para marami makaalam. At lumaki-laki yung ating community na nagpa-participate dito sa ating discussion. Thank you so much. At